Hala, ano yan? Bangkay ng tao. Ano ka ba? Bangkay ng tao? Bakit naman magkakaroon ng bangkay doon? Hindi ko rin po alam. Pero lolo, yung bangkay may kakaiba sa kanya. May kagat po sa leeg, tapos wakwak po ang katawan. Sa palagay ko, aswang. Aswang po ang may gawa nun. Lolo! Lolo, tulungan niyo ako! May malaking ibon na nakadapo sa nyog! Wakwak yan, Romeo. Isa sa pinakamatapang na uri ng aswang. Hoy! Halika dito at bumaba ka! Harapin mo ako! Akala mo yata'y matatakot ako sa'yo? Hindi! Sige! Halika dito! At tayo'y magtutos na dalawa! Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang binatang tsuper na nakatagpo ng isang kakaibang mutya. Siya ay si Romeo, 30 taong gulang. Isang simpleng jeepney driver. Tahimik ang buhay niya. Paikot-ikot lang sa ruta ng pasada at uwi sa bahay. Pero isang gabi, may nangyaring hindi niya inaasahan. May isang kakaibang liwanag mula sa langit ang biglang bumagsak sa kanyang sasakyan. At sa mismong gulong ng jeep, doon niya napansin ang isang pulang bato. Para saan kaya ang mutyang yun? Swerte kaya ito? O isang sumpa na magdadala ng kamalasan? May kinalaman kaya ito sa isang gabi kung kailan nakatagpo sila ng kaibigan niyang si Tano ng isang bangkay sa gitna ng kalsada? Anong mga kababalaghan pa kaya ang mararanasan ni Romeo? At anong mga lihim ang kanyang matutuklasan habang tangan ang mutyang tinawag nilang mutya ng goma? Pero bago po ang lahat mga idol, huwag po nating kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hiningang kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Madilim ang daan. Ang iilang poste ay halos wala ng ilaw. Tanging ang 2 dilaw na headlight ng jeep ang nagsisilbing liwanag sa makitid na lansangang papasok sa baryo. Tahimik ang paligid. Ang ingay lang na maririnig ay ang makina ng sasakyan at ang reklamo ng magkaibigang si Romeo at Tano. Grabe naman talaga ang kakurakutan ng mga opisyalis dito sa bayan natin, no? Mantakin mo. Matagal nang ipinangako sa baryo natin ang streetlights, pero hanggang ngayon, nga pa rin. Wala! Oo nga eh. Bawat eleksyon, yan lagi ang unang binabanggit ng mga kandidato. Ilaw sa kalsada, seguridad sa gabi, pero ni isang poste, wala pa ring maayos na ilaw. Sabi pa nga ni Kapitan dati, aprobado na raw yung budget para sa streetlights. Bakit wala pa rin hanggang ngayon, di ba? Yun ang sabi. Pero sabi naman ng iba, di daw totoo kasi hindi pa raw napipirmahan sa munisipyo eh. Hindi raw kasi kaalyado. Yun na nga, masyado na namang pinupolitika. Ano yung mga nakaupo? Parang di na talaga habol yung serbisyong tapat at totoo. Dahil kung sino lang yung mga kakampi, yun lang ang bubusugin nila. Kaya nga eh, nakakainis. Parang wala tayong karapatang makinabang sa buwis ng bayan, no? Kung bakit ba naman kasi patuloy na tinatangkilik ng mga tao yan eh. Hindi na nadala. Ayaw magsiboto ng maayos. Kung sino ang sikat o kilala, yun ang pinipili nila. Maski alam naman nila kung ano-ano mga anomalyang ginagawa. Sinabi mo pa. Alam mo kung ano ang nakakatawa. Ang daming reklamo ng mga kabarangay natin. Pero landslide dito si Mayor. Paano? Nagpamigay ba naman yata ng tig 25 kilos na bigas sa bawat botante? At hindi lang yun, may kasama pang 500 piso. Kaya yun, panalo ang loko. Pero ako, hindi ko binoto yun. Kinuha ko lang yung bigas at 500, pero iba ang binoto ko, o diba? Ako man kinuha ko lang din. Ang hirap din naman kasi ng buhay. Kaya kapag may nagbigay ng libre, syempre tanggap na kagad. Pwede naman yun Kunin mo, pero yung karapat dapat pa rin ang piliin mo at iboto, di ba? Nakakalungkot, pero yun ang totoo. Yung iba, kasi di naman natin katulad ng prinsipyo Hindi nila iniisip yung pangmatagalang epekto ba?
Kaya paulit-ulit na lamang ang problema natin. Wala talagang pagbabago. Pareho silang napabuntong hininga. Wala nang nagsalita sa kanila sa loob ng jeep. Parehong malalim ang iniisip habang dumadaan sa madilim na kalsada. Si Tano ay nakatanaw lang sa labas habang si Romeo naman ay nagpatuloy na lamang sa kanyang pagmamaneho. Ang dalawa ay galing sa maghapong pamamasada. Si Romeo ang driver, 30 anyos na may mahabang buhok na laging nakapusod. Ang mga mata niya ng gabing yun ay namumula na dahil sa pagod at medyo inaantok. Sa tabi niya ay nakasakay naman si Tano, ang kanyang kaibigan na minsan ay nagsa-sideline sa kanya bilang kanyang konduktor. Si Tano ay halos ilang taon pa lang din na naninirahan sa kanilang baryo. Madali niya itong nakapagpalagayan ng loob dahil mabait at maaasahang kapitbahay. Nang malapit na sila sa arko papasok ng baryo, biglang napansin ni Romeo na may nakahambalang sa daan. Hindi yun klaro sa kanya kung tao ba o hayop, pero hindi ito gumagalaw. Biglang preno si Romeo. Sumadsad ang jeep sa mismong tapat ng nilalang. Si Tano ay biglang tila na itulak dahil sa lakas ng paghinto. Wala siyang seatbelt. Tumama ang mukha niya sa harap. Napasinghap siya dahil sa sakit na biglang naramdaman. Dumugo ang kanyang labi. Romeo! Pambihira! Ano bang... Bigla siyang napatingin kay Romeo habang hawak-hawak ang nasaktang bahagi ng bibig. Nanlalaki ang mga mata ng driver. Nakatitig sa harapan. Hindi gumagalaw. Romeo? Pare? Ano ba nakita mo? May bangkay sa daan, pare. Napatingin agad si Tano sa tinititigan ng kaibigan. Paglingon niya sa harap ng jeep, agad siyang nanlamig. Sa ilalim ng maputlang ilaw ng headlight ng kanilang jeep, napagtanto na nilang may katawan nga na nakahandusay sa gitna ng kalsada. Makikita rin na halos balot ito ng putik at tuyong dahon. Nakabuka ang mga braso, tila nakaturo sa magkabila ang gilid ng daan, at wala itong saplot sa paa. Parehas na silang nakatulala ng mga sandaling yun. Parehas din na ramdam ang unti-unting paggapang ng kilabot mula sa kanilang talampakan, paakyat sa kanilang mga batok. Napalunok na lamang si Tano, pero parang tuyo ang lalamunan niya. Bumilis din ang pagtibok ng kanyang puso. Ilang segundo pa ang lumipas, kapwa na sila bumaba ng jeep. Dahan-dahan ang kanilang hakbang dahil parang nag-aalangan na baka patibong lamang yon ng mga kawatan. Baka biglang gumalaw ito at hold upin sila. Lalo na't narinig na nila parehas ang modus na yun. Paglapit nila doon, nakita nila ang kabuuan ng bangkay. Isang lalaki na tila nasa edad 30 o 40. Hubad ang itaas, may itim na pantalon pero wasak na at puno ng kalmot ang balat. Ang tiyan nito ay makikitang wakwak. Kita ang ilang bahagi ng lamang loob na tila nilantakan. Ang mga mata nito ay nakadilat pa, pero wala ng buhay. Maputla na rin ang balat niya, parang wala ng dugo. Gayong malinis naman ang kinahihigian nito. Wala ni kaunting mantsa ng dugo, at sa may leeg nito, may marka ng tila kagat. Malalim yun. Hala! Ano yan? Bangkay ng tao, pare. Pucha naman alam kong bangkay ng tao yan, Chong. Ang ibig kong sabihin, ba't may ganyan dito? Ilinawin mo kasi. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Madilim ang kalsada natin, kaya posible talagang maging pugad ng krimen ang lugar na to. Kawawa naman siya, Chong. Sino kaya yan, no? Mukhang di taga sa atin, ah. Hindi ko kilala eh. Hindi ko rin siya kilala. Pero tignan mo yung tiyan niya. Wakwak. Parang kinain. Hindi tao may gawa nito, Chong. Masyadong brutal. Teka, anong ibig mo sabihin? Tignan mo rin yung leeg niya. May kagat. Pamilyar sa akin yan. Parang kagat ng isang aswang. Ano ka mo? Aswang? Ano ka ba naman, Chong? Nasa modernong panahon na tayo ngayon, ano?
Bakit ka pa naniniwala sa mga ganyan-ganyan? Baka naman sinadyang itapon lang yan dito. Posibleng salvage, ganun. Ano na? O kaya, biktima ng mga sindikatong kumukuha ng mga lamang loob para ibenta sa black market. Di ba usong-uso ngayon yun? Hindi, Chong. Hindi ganun to, sigurado ko. Tignan mong mabuti, oh. Yung mga sugat niya, tignan mo. Di yan sugat ng kutsilyo o mga sandatang gawa ng tao. Chong, malinaw na kalmot ang mga yan. Hey, nako. Ewan ko sa'yo. Basta ako, hindi ako naniniwala sa mga aswang-aswang na yan. Matagal na tayong wala sa panahon ng mga alamat. Alam mo, Chong, sa totoo nga lang mas natatakot pa ako sa mga tao ngayon kesa sa mga pinaniniwalaan mong mga halimaw. Ganun ba? Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi. Hindi naman kasi talaga totoo mga aswang Kwento-kwento lang yan. Ano ka ba? Panakot lang sa bata yan nung maliliit pa tayo. Bahala ka. Basta ako, alam ko na aswang ang pumatay dyan. At posibleng may aswang na dito sa baryo natin. Ang mabuti pa, i-report na natin to sa barangay o kaya sa police station para maimbestigahan ka agad. Hindi pwedeng palampasin to. Teka, wag na pre. Ha? Bakit naman? Maaabala lang tayo sa investigasyon Tapos baka mamaya madamay pa tayo dyan. Tayo papagbintangan, pambihira. Tingnan mo, wala naman CCTV dito sa lugar na to. Wala ring ibang taong nakakita. Kung wala tayong pagsasabihan, wala makakaalam. Diligtas tayo, di ba? Ano? Ibig mo sabihin na hayaan na lang natin to dito? Abay, wala ka palang konsensya Tsak na may pamilya to, Chong. Baka hinahanap na siya. Hindi ba dapat lang na may makaalam? Bakit? Gusto bang madamay? Alam mo, Chong, mabuti pa. Bumalik na tayo sa jeep. Dahil baka yung gumawa niyan nandito pa rin sa paligid. Tapos, nakamasidlan sa atin. Baka tayo pa ang isunod kung magtatagal pa tayo dito. Kaya tara na. Pero, Chong, hayaan mo na yan. Sigurado naman akong may ibang makakakita niyan Sila na lang ang bahala. Huwag na natin pakialaman, Romeo. Huwag na. Halika na. Sige. Siguro nga tama ka. Dahan-dahang umatras ang dalawa. Nilingon pa nila ang bangkay sa huling pagkakataon bago muling sumakay sa jeepney. Muling pinaandar ng binata ang makina ng jeep. Tahimik lang sila ni Tano. Iniwasan ni Romeo ang katawan sa kalsada at dahan-dahang muling tinahak ang lubak-lubak na daan papasok sa baryo. Nang makaliko na sila sa kanto, bumagal na ang takbo ng kanilang jeep. Nasa baryo na sila, ngunit bigla silang napatigil nang biglang may tumawid. Muling napapreno si Romeo. Anak naman ng putya, oo! Ano yun? Ano ba pare? Kotang-kota na tayo Biglang may tumawid Huminto ang sasakyan sa gilid ng daan, malapit sa isang babaeng nakatayo sa madilim na gilid ng kalsada. Magulo ang buhok ng babae, tila hindi nagsuklay ng ilang araw. Ang suot niyang damit ay gusot-gusot din at may bahid ng putik. Nakayuko ito nung una, pero nang marinig ang preno ng sasakyan, dahan-dahan itong tumingala. Nakatitig lang sa kanila ang babae. Nanlilisik ang mga mata nito. Hindi nagsasalita. Tapos inikot nito ang tingin kay Tano. Mas lalong lumaki ang mga mata nito at mas tumalim. Agad na kinabahan si Romeo. Parang hindi normal ang tingin ng babae. Para bang galit na galit ito. Pre, tara na pre. Nakakatakot ang babaeng yan. Parang may tama O baka naman. Basta, ewan, tara na pre. Oo nga, tara na. Dahan-dahang pinaandar ni Romeo ulit ang jeep. Tumabi pa ang babae pero hindi inalis ang tingin sa kanila. Nang lumampas sila, hindi niya napigilan na lingunin ito sa side mirror. Nakatayo pa rin at hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon ng kanyang muka. Pambihira. Grabe naman yun. Huwag mo nang pansinin pre. Baliw lang siguro yun. O kaya baka sabog. Bilisan mo na lang kasi ang pagmamaneho para makauwi na tayo. Ang dami nang nangyayari. Kaya nga Tignan mo, nakatingin pa rin Ano kayang meron dun Hala, oo nga Baka naman siya yung aswang. Baliw! Aswang ka dyan. Huwag mo na kasi lingunin. Pambira ka naman, ang kulit mo Ilang saglit pa,
Narating na rin nila sa wakas ang bahay ni Romeo. Huminto ang jeep sa bakuran nito. Ayos ka lang ba, pre? Hindi. Pareho tayo. Pero kalimutan mo na yun. Di yun makakatulong sa atin. Kinikilabutan pa rin ako kasi parang parehas na nagpakita sa utak ko yung mga nakita natin eh. Ako rin naman eh. Tignan mo, nakatayo pa mga balahibo ko. Tignan mo, ramdam na ramdam ko pa rin ang takot at pag-aalala eh. Baka naman kailangan talaga nating i-report yun, pre. Kung gusto mong i-report, bahala ka. Basta, wag mo lang ako isasali ah. Ayokong masayang ang mga araw ko kasi, alam mo na, kapag natigil ang mga racket sa kalsada, aba, kawawa naman yung lola ko na may sakit. Sino mag-aalaga sa kanya? Sinong didiskarte para sa mga gamot niya? Eh, sana naman maintindihan mo ako, pre. Sige, kung yan ang gusto mo. Pero mukhang tama ka nga. Ay, nako. Bahala na. O siya, sige. Uwi na ako. Bukas na lang ulit ha. Okay, sige. Ingat ka. Matapos iparada sa garahe ng bahay ang sasakyan, pumasok na sa loob ng kanilang bahay si Romeo. Pagbukas niya ng pinto, nakita niyang nasa sala pa ang kanyang lolo Benny. Nakaupo sa sopa, nakasando at may hawak na tabako sa kanyang kamay. Panay ang hititbuga nito sa yosi. Lo, pambihira, ano na naman yan? Di ba bawal po sa iyo manigarilyo? Eh, gayon lang naman to, Apo. Eh, kanina pa kasi ako may nararamdaman eh. Nararamdaman? Bakit po? May masakit po ba sa inyo? Hindi yun. May nararamdaman akong kakaiba sa paligid. Hindi nga ako makatulog eh. O ikaw, kumusta naman na naging biyahe mo maghapon? Ayos lang naman po, Lo. Wala naman pong naging problema. Kaso ano? Lo, dun po sa kalsada malapit po sa arko. May nakita po kaming may nakita po kaming bangkay ng tao, Lo, na nakaharang po sa daan. Ano ka ba? Bangkay ng tao? Aba, bakit naman magkakaroon ng bangkay doon? Yun na nga po, hindi ko rin po alam, Lo, pero Lo, yung bangkay po may kakaiba sa kanya. May kagat po sa leeg, tapos po wakwak yung katawan. Sa palagay ko nga po, Lo, aswang po may gawa nun eh. Sigurado ka ba? Anong ginawa nyo? Iniwan lang po namin. Ano? Bakit hindi nyo nireport? Hindi po natakot po kami ni Tano eh. Baka po kasi mapagbintangan pa kami tapos... Mali yun. Maling-mali ang ginawa nyo. Pambihira naman kayong dalawa. Mas lalo kayong mapagbibintangan sa ginawa nyo. Dapat nireport mo. Maski dyan lang kay Kapitan. Yun na nga, ayaw po kasi ni Tano eh. Kawawa daw po yung lola niya kapag nasangkot siya dito. May punto naman po siya. Wala naman po talaga kaming alam kung bakit may bangkay dun eh. Alam nyo na, minsan, kung sino pa yung mga saksi, sila pa ang nadidiin, di ba? Ang mahirap niyan, baka kami pa maging sospek kapag walang nahuli. Kung sa bagay, pero mali pa rin yun. Ano po bang dapat gawin, Lolo? Ay, nako. Sige. Hayaan mo na. Panigurado din naman na may makakakita dun bukas. Mabuti pa, huwag ka na munang bumiyahe bukas. Magpahinga ka na muna. Siguradong na-trauma ka sa mga nakita mo. Kaya nga po, Lo yung mukha po nung lalaki, nakapaskil na po sa utak ko. Saka parang naduduwal po ako kapag naaalala ko po yung wakwak na tiyan niya. Sinasabi ko na nga ba, may kakaiba talaga akong nararamdaman kanina. Masangsang din ang hangin. May aswang na pala talagang gumagala dito sa ating lugar. Yun na nga po sinasabi ko, Lo Ayaw pong maniwala sa akin ni Tano Pambihira, oo. Hindi talaga yun maniniwala. Kilala mo naman ang kaibigan mong yun. Maski sa akin, hindi nga yun naniniwala Malaki talaga ang posibilidad na aswang ang may gawa nun, Apo. Yung kinikwento mo sa akin na itsura ng bangkay, ganyan ang estilo ng pagpatay ng isang aswang na wakwak. Kaya lang, bakit dito sa baryo natin dinala yung bangkay? Saka bakit nasa kalsada? Di ba sabi mo, wakwak lang naman ang tiyan at naroon pa ang mga laman loob niya? Opo, Lo, naroon pa nga. Nakita ko pa rin po yung bituka. Naroon din po yung puso. Pero
Magulo po eh. Di ako sigurado kung kumpleto pa talaga yon. Hindi kaya Ano po, Lo? posible kayang sinadyang dalhin dito para kainin? Baka ang aswang, taga rito mismo sa baryo natin. Ano po, Lo? Taga rito sa baryo natin? Ibig sabihin po eh, may kababaryo po tayong aswang? Aba, sino naman po, Lo? Hindi ko masasabi kung sino. May mga aswang na marunong magtago ng tunay nilang katauhan, pati amoy, kilos at iba pang palatandaan. Kung minsan pa nga, kahit mga albularyo, hindi sila kagad makikilala. Naku po, nakakatakot naman po pala yun, Lolo. Hindi natin alam, nasa harap na pala natin yung mga aswang. Eh kaso, yun nga, Lo, bakit po nasa kalsada po yung bangkay? Posibleng may pumigil kaya ganon. O kaya baka may nakakita. Kung ganun, Lo, delikado na pala talaga dito sa baryo natin. Kailangan natin maging mapagmatsyag kasi hindi natin kilala kung sino ang kalaban. Tama ka, Romeo. Kailangan nating mag-ingat. Ikaw na lalo at inaabot ka ng gabi sa biyahe. Oo nga po eh. Pero kasama ko naman po palagi si Tano eh. Hindi sapat yon. Hayaan mo, Apo. At gagawa ako ng langis para kung sakali na lumapit sa atin o sa'yo yung aswang. Kahit na magbalat kayo pa siya, malalaman natin. Paano po yun, Lo? Kukulo ang langis kapag may malapit na aswang. Teka, ano naman pong klaseng langis yun? Ang langis na yon ay gawa sa itim na ugat ng sanggumay. Marami ako dito, pero bukas ko nalulutuin. Sige na, magpahinga ka na lang muna. Tulungan mo na lang akong gawin ito bukas. Sige po, Lo. Maaga pa lang ay gising na si Romeo habang nagkakape at pinagmamasdan niya ang kanyang lolo Benny na abalang naglalabas ng mga garapon at bote mula sa aparador sa kusina. Lo, ano pong kailangan kong gawin? Heto. Mamaya, pagkatapos mo dyan magkape, hugasan mo mga ugat na ito. Inilapag ng matanda ang isang bugkos ng mga itim na ugat. Tumayo si Romeo at inilapag ang kanyang tasa sa mesa. Pinulot niya ang mga ugat ng sanggumay. Makakapal ang balat nito, kulay uling at may kakaibang amoy na parang pinaghalong mapait at maasim. Dahil wala nang laman ng tasa, inumpisahan na niyang hugasan ng mga ito habang si Lolo Benny naman ay naghahanda na ng isang maliit na palayok. Bakit ba ngayon ko lang naisipan na gumawa ng ganito? Mabisa talaga ito, Apo. Sa pamamagitan nito, matutukoy natin kung sino ang aswang na nandito sa ating baryo. Pero Lo, paano po pag natukoy na natin kung sino po yung aswang? Ano na pong gagawin natin? Aba, ano pa nga ba? Kakalabanin ko siya, tulad ng ginagawa ko noon pa. Sus! Kaya niyo pa po ba yun, Lo? Noon yun bata pa po kayo nun. Malakas pa po ang katawan niyo nun. Ngayon, uugod-ugod ka na. Paano pa kayo lalaban yan? Anong matanda sinasabi mo? Hoy, ikaw na bata ka. Huwag mo kong maliitin Kahit ganito na ang itsura ko, matikas pa rin to. Malakas pa rin ako tulad ng dati. Baka hindi mo nalalaman. Ang tawag sa akin noon ng mga tao, Bening Bangis. Dahil ako lang naman ang nakapatay sa 3 pinuno ng aswang sa iba't ibang lugar noon. At kailan ka naman po nakapatay ng 3 aswang, Aber? Di ka naman lumalayo dito sa bahay Mula pa nung bata ko, puro panggagamot lang ang alam kong ginagawa nyo Talaga namang hindi mo makikita yon. Abay, binata pa ako noon, loko. Maski nga ang tatay mo ay hindi pa noon isinisilang sa mundo. Ay, ganun po ba? Kayo naman kasi, magkikwento hindi naman kumpleto ang detalye. Pero kaya niyo po ba talaga, Lo? Baka kapag kayo lumaban, mauna pa po kayong makain. Hoy, hindi ako basta-basta. Itong mga kamay na to, nakasakay na ng mabangis na aswang. At itong likod ko, sumasakit na kapag malamig ang panahon. Yun ang totoo, Lo. Abat loko ka talaga bata ka, Wala ka ba talagang bilib sa lolo mo? Meron naman, Lo.
Kaso, real talk lang po. Doon lang tayo sa totoo. Hindi nyo na po kaya. Matanda na po kayo, Lo. Hindi ka na malakas tulad ng dati. Ang mabuti pa, Lo, kailangan natin ng plano. Hindi yabang. Kung matutukoy natin kung sino ang aswang, kailangan po may sistema kung paano natin siya masusukol. Hindi pwedeng bara-bara lang. At saka, Lo, hindi kita papayagan na lumaban pa. O siya. Bahala ka kung anong gusto mo. Sige, tuloy mo na yung ginagawa mo. Punasan mo na yung mga ugat na nahugasan mo. Kailangan mong tuyuin bago ko hiyalo sa langis ng nyog. Habang pinupunasan ni Romeo ang mga ugat, sinimulan na ni Lolo Benny ang paglalagay ng langis ng nyog sa palayok. Nang mainit na ito, dahan-dahang nilagyan ito ng pinatuyong balat ng anunas at pagkatapos ay ang ugat naman ng sanggumay. Agad na rin niyang isinunod. Paisa-isa lang ang lagay. Paano po natin malalaman kung tama po ang timpla niyan, Lolo? Malalaman mong tama na ang timpla nito kapag naging malinaw na. Tapos maaamoy mo na yung aroma na parang amoy ng pinatuyong dahon ng bayabas. Yun ang tama. At ito habang niluluto, dapat palaging hinahalo. Parang ganito. Sa patuloy na paghahalo ni Lolo Benny, napansin ni Romeo na unti-unting nagbabago nga ang kulay ng langis. Mula sa karaniwang dilaw na mamantika, naging matingkad na kayumanggi ito hanggang sa tuluyang umitim na parang uling. Maya-maya, habang patuloy sa paghalo, lumilitaw ang bahagyang paglinaw ng timpla. Kapwa nakatuon ang maglolo sa proseso hanggang sa biglang dumating si Tano. Dere-derecho itong pumasok sa bukas na pinto. Derecho sa kusina. Uy! Ano yan, ha? Ang bango, ah! Agad itong lumapit sa lamesa at nakigulo sa ginagawa ng maglolo. Hinawakan ito ang iba pang sangkap na nasa lamesa. Inamoy-amoy ang ilang dahon at iba pa. Hoy, ikaw, wag mong galawin ang mga yan. Masyelo ng paggawa ng langis na to. Pantukoy ito ng aswang. Ha? Ano, Lolo Benny? Anong pantukoy ng aswang? Alam ko na. Mukha nagsumbong sa inyo to kagabi, no? At naniwala naman po kayo na aswang nga may gawa nun. Susmi naman, Lolo. Umalis ka na nga muna rito. Huwag mong istorboy ng pagluluto ko. Ikaw, Romeo, ikaw na muna ang bahala dito sa kaibigan mo. Dalin mo muna sa sala. Agad naman na sumunod si Romeo sa kanyang lolo. Hinila palabas si Tano sa sala. Umupo sila sa sopa. Nagpalinga-linga pa si Tano. Saka muling nagsalita. Pre, alam mo na ba? Ang alin? Aling alam ko na. Nako, pinagkakaguluhan na ngayon yung bangkay dun sa may kalsada. May mga taga-barangay na at mga pulis. Yung nakita natin kagabi. Grabe, pre. Ang daming tao dun ngayon. Paano mo naman nalaman? Galing na ako dun eh. Ang bilis talaga kumalat ng balita, pre. At alam mo ba, marami naniniwala na tulad mo, aswang nga daw ang may kagagawan nun. O di ba? Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Ayaw mo lang kasing maniwala sa akin eh. Hindi pa rin naman ako naniniwala, pre. Sabi lang naman nila yun eh. Wala namang saksi sa nangyari. Lahat, puro sabi-sabi lang. Puro chismis lang. Ay nako, bala ka kung ayaw mo maniwala. Basta kami ni Lolo, gagawa kami ng paraan para matukoy at makilala kung sino ang aswang na yun. Hindi siya dapat nandito sa baryo natin. Humandalan talaga siya. Inaabalan nyo lang ang mga sarili nyo. Walang aswang, walang ganun, tol. Ano ba kayo? Nagsasayang lang kayo ng oras. Meron, Tano. At papatunayan ko sa iyo yan. Bahala ka. O siya, di ka pa nakabihis ah. Di ka ba babiyahe ngayon? Hindi na muna, Chong. Pahinga na muna ako. Nakukonsensya pa ako dun sa nangyari kagabi. Para kasing pinabayaan lang natin siya. Hindi ko matanggap na wala man lang tayong ginawa at hindi tayo nakialam. Mabigat ang loob ko, Chong. Anak ng pambihira ka naman, oo. Mag-move on ka na kagad. Sayang ang kita natin. Pasensya na, Chong. Di ko talaga kaya eh. Ay, nako. Kung ganun, ako na lang muna pupunta sa bayan. Magbabarker na lang muna ako ngayon doon kung wala tayong biyahe.
Sige, Chong. Pasensya ka na muna ha. Ayos lang, walang problema sa akin. Pero sana sa mga susunod na araw maging okay ka na. Biglang narinig nila ang pagtawag ni Lolo Benny mula sa kusina. Robyo! Robyo, apo, halika nga muna rito. Tumayo si Romeo at agad na lumapit. Lo, bakit po? Bantayan mo muna ito. Kukuha pa ako ng huling sangkap na halaman doon sa likod ng bahay natin. Sige po, Lo, ako pong bahala. Inabot ng binata ang sandok at ipinagpatuloy ang paghahalo. Tumalikod na at tuluyang lumabas ng bahay ang matanda. Nang medyo lumipas na ang ilang minuto, nakaramdam siya na tila naiihi. Tano! Chong! Chong, ikaw na nga muna rito. Ihi lang ako. Ano? Baka naman magalit yan si Lolo. Okay lang yan, ano ka ba? Matagal pa yun. Tapos na ako magbanyo bago pa yun pumasok ulit dito. Sige na, baka bumaha dito Hindi ko na kayang pigilan Sige na nga, akin na nga yung sandok. Bilisan mo ha. Habang lumalayo si Romeo, nanatili si Tano sa kusina, nakatitig sa langis. Inaamoy-amoy niya ito, sabay ginaya ang ginagawang paghalo ni Romeo. Habang hinahalo ang langis, napatingin siya sa paligid. Napansin niyang may nakasabit na mga palaspas sa bintana. May luma ring kosipiyo sa dingding. Sa sulok ng kusina, may lumang kahon na may ukit na muka ng leon. Grabe, ang daming pangontra. Binalik niya ang atensyon sa palayok at muling hinalo ang langis. Bigla siyang napatigil sandali nang titigan niya ang kumukulong likido. Kinilabutan siya. Hala, ano yun? Bakit kumukulo? Bahagyang umatras si Tano, hawak pa rin ang sandok, habang nakapako ang tingin sa palayok. Ang dating amoy ng herbal na sangkap ay biglang napalitan ng kakaibang amoy. Parang amoy na may nasunog na balahibo ng hayop. Napalingon siya nang makarinig ng kaluskos sa likod. Nakabalik na noon si Romeo. Napakunot ang noo nito nang mapansin ang anyo ng kaibigan niyang si Tano. Uy pre, ano nangyari sa'yo? Hindi agad sumagot si Tano. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak habang nakatingin pa rin sa palayok. Napansin ni Romeo ang kakaibang kulay ng langis. Hindi na ito malinaw, kundi bahagyang nagiging abo ang gilid. Bago pa niya matanong si Tano, isang mahinang kaluskos ang narinig nila mula sa labas ng bahay. Nagkatinginan silang dalawa. Pumasok si Lolo Benny, dala ang mga dahon ng sambong. Diretso ito sa lamesa. Ginayat ang dala gamit ang kutsilyo at kinatasan dagta gamit ang sariling kamay. Nang matapos, ay dahan-dahan itong ibinuhos sa langis. Sige na, ako na bahala dito. Salamat apo sa tulong mo. Umalis na ang dalawa at pumunta ulit sila sa sala. Samantala, naiwan naman sa kusina ang matanda. Habang inilalagay ang katas ng sambong, kumunot ang noo ng matanda. Tinitigan niya ang kulay ng langis. Tila may napansin siyang bahagyang pagbabago. Kinuha niya ang sandok at hinalo ito ng hinalo. Unti-unti, luminaw ulit ang langis. Samantala sa sala ay nagpaalam na si Tano sa kaibigan niyang si Romeo. O paano, sige na pre. Una na ako ha. Kailangan kong maaga makapagsimula para makarami. Naubos na yung gamot ni Lola Mabuti na lang at gumaganda-ganda na ang pakiramdam niya ngayon. Sige, Chong. Pero Chong, ba't di mo subukang ipatingin kay Lolo? Malay mo, hindi sa ospital gagaling si Lola, kundi sa albularyo. Chong, magaling si Lolo, maniwala ka. Alam ko magaling ang lolo mo, Chong. Pero dalan-dala na ako sa mga albularyo Hindi ko sinasabing wala akong tiwala kay Lolo Benny ha. Pero noon pa kasi, isinumpa ko na sa sarili kong hindi ako hihingi ng tulong sa mga katulad niya. Aba, bakit naman, Chong? Basta. Ayoko lang. May mga bagay lang na mas mabuting sa akin na lang at wag nang ungkatin. Mabilis na tumalikod na si Tano. Halatang ayaw ng patagalin pa ang kanilang usapan. Hindi na ito lumingon kahit isang beses. Naiwan si Romeo, tahimik at tila naguguluhan. Tinitigan niya ang likod ng kaibigan habang papalayo.
Gusto pa sana niyang ipilit sa kaibigan niya na magtiwala ito kay Lolo Benny, pero hindi niya na nagawa. O apo, aba, nakaalis na pala si Tado. Opo, Lo. Gusto raw po makarami, kaya yun, umalis na. Ay, nako. Matigas talaga ang loob ng kaibigan mo na yon. Parang wala lang sa kanya nangyari sa inyo kagabi. Kaya nga po Pero hindi ko naman po siya pwedeng husgan dahil mahal po yata yung mga gamot na iniinom ng lola niya Kaya kailangan niya talagang kumayod ng matindi para sa lola niya. Ay siya nga naman. Nabalitaan ko rin na may sakit si Remy. Kaya hindi na lumalabas ng bahay niya. Yun na nga po Kawawa nga po. Ba't di mo sabihin sa kanya na ipagamot sa akin ng lola niya para malaman natin kung anong sakit ni Remy? Baka sakaling magamot ko. Sinabi ko naman po sa kanya, Lo, kaya lang ayaw daw po niyang humingi ng tulong sa albularyo Wala daw po siyang tiwala at isinumpa daw po niya nun na kahit kailan daw po ay hindi siya hihingi ng tulong sa mga katulad niyo. Bakit po kaya, no, Lo? Malamang may naging masamang karanasan sila sa isa sa amin o baka naman may ginawang isang albularyo nun na hindi niya matanggap. Minsan kasi, kahit ganito kami, may pagkakamali ring nagagawa. Lalo na yung mga nagpapanggap lang na may kapangyarihan. Tama ka, Lo. Baka nga po ganun na nangyari sa kanya. Parang na-trauma. Ang mabuti pa'y hayaan mo na lang siya, Apo. Hindi naman natin pwedeng ipilit ang gusto natin sa kanya. Opo, Lo. Teka po. Bakit pala kayo nandito na? Tapos na po ba yung ginagawa niyong langis? Oo, tapos na. Papalamigin na lamang natin yan bago isalin sa mga botelya. Sa araw na to, sisimulan na natin hanapin ang aswang. Hindi na pwedeng patagalin pa. Kailangan natin malaman kagad kung sino siya bago pa tayo muling masalisihan at bago pa may mabiktima sa mga kabarangay natin. Tahimik na si Romeo. Napatitig ito sa kanyang Lolo Benny. Kita niya sa mukha nito ang pagod, pero pansin din niya ang matinding determinasyon ng matanda. May nararamdamang kaba rin si Romeo, pero pinili niyang wag ipahalata yon sa kanyang lolo. Nang napalamig na nila ang langis, dahan-dahang inilabas ni Lolo Benny ang mga botelya na lalagyan nila ng langis. Isa-isa nilang sinalinan ng likido ang mga sisidlan. Pagkatapos, maingat itong isinara at inilagay sa bag. Ibibigay natin to sa mga taong naniniwala pa rin sa akin. Sa mga handang makinig at makipagtulungan. Sa ganitong paraan, mas malaki ang tsansa natin matagpuan ang aswang sa lalong madaling panahon. Nang tapos na sila, nagsimula na ang maglolo na mag-ikot sa baryo. Ang una nilang pinuntahan ay ang mga kapitbahay nila. Tinawag nila ang mga tao sa loob ng mga bahay at ipinaliwanag kung para saan ang langis na kanilang ipinamimigay. Marami ang naniwala sa kanila dahil nga sa natagpo ang bangkay sa kalsada. May ilan ding nagduda pero tinanggap pa rin nila ito dahil wala naman daw mawawala. Tumao sila sa bahay ni Lola Remy. Ilang ulit silang kumatok at tumawag pero walang sumagot. Tahimik lang ang buong bahay. Nakailang ulit pa silang tumawag pero wala talagang lumabas. Napilitan na si Lolo Benny na iwan na lang ang isang botelya ng langis sa may pinto. Nagpatuloy na sila sa pag-iikot. Napansin ni Romeo na tila wala pa rin silang palatandaan ng aswang. Lahat ng bahay na napuntahan nila, walang naging reaksyon ng langis. Hindi ito kumulo o umusok. Wala ni isang palatandaan. Lo, baka naman mali tayo ng hinala. Baka hindi talaga siya taga rito sa baryo natin. Napalingon sa kanya si Lolo Benny. Bahagyang napataas ang kilay nito. Ano ka ba naman, Romeo? Ang bilis naman magbago ng paniniwala mo. Nakakakalahati pa lang tayo, baka akala mo. Marami pa tayong dapat napuntahan. Tumango na lamang si Romeo bilang sagot sa kanyang Lolo Benny. Alam niyang ayaw pang sumuko ng matanda. Kaya nagpatuloy sila sa pag-iikot. Isa-isa nilang pinuntahan ang bawat sulok ng baryo. Pati ang mga bahay na nasa medyo liblib na bahagi ay nilibot din nila. Lahat ng tao na naroroon, binigyan nila ng langis. Lahat ay pinagmasdan nila ng maigi.
Ang kilos, ang mga mata, ang galaw ng katawan, pero walang kakaiba. Dala-dala nila ang pag-asa na baka sa isa sa mga bahay ay makakaramdam ang langis ng presensya ng nilalang na hinahanap nila. Pero hanggang sa huling bahay na kanilang napuntahan, ay wala pa ring nangyari. Hindi gumana ang langis. Tahimik ito sa buong maghapon ng kanilang pag-iikot. Wala itong ipinakitang senyales. Wala ring tao ang nagpakita ng kakaibang kilos. Sa huli, napilitan na silang umuwi. Tahimik na silang umuwi. Halata sa muka ni Lolo Benny ang pagod at pag-aalala. Sa kabila ng lahat ng kanilang ginawa, hindi nila nakita ang aswang. Hindi nila natukoy kung sino sa baryo ang maaaring may itinatagong sikreto. Hanggang sa nakadama na si Romeo ng pagkabigo. Pagdating nila sa bahay, inilapag ni Lolo Benny ang natitirang mga bote ng langis sa gilid. Lo, hindi talaga siya taga rito. Mali talaga tayo. Kailan man, Apo? Hindi pa ako nagkakamali sa kutob ko. Nandito lang siya't natitiyak ko yun. Baka nagtatago o baka nasa ibang lugar pa. O baka may mas matindi pang dahilan na hindi pa natin alam sa ngayon. Hindi na sumagot si Romeo sa kanyang lolo. Sa kanyang isipan, bumalik bigla ang itsura ng bangkay na nakita. Bumalik ang takot at pag-aalala na nasa malapit lang ang panganib. Pagdating ng hapon, tinawag ni Lolo Benny si Romeo na abala sa paglilinis ng kanyang sasakyan. Apo, magsunog ka nga ng goma dito sa harap. Bakit po, Lo? Pagtaboy sa aswang, hindi makakalapit yan sa amoy ng nasusunog na goma. Hindi natin alam kung nasa paligid lang siya. Kaagad naman na sumunod si Romeo sa inutos ng kanyang lolo. Inilabas niya ang ilang lumang gulong mula sa gilid ng bahay nila at inilagay sa harap ng bakuran. Siniliban niya ito gamit ang konting gas at posporo. Saglit lang ay sumiklab ang apoy. Kumapal ang usok. Umalingasaw ang matapang at masangsang na amoy ng nasusunog na goma. Ayon kay Lolo Benny, ang usok na mula sa nasusunog na goma ay hindi kayang tiisin ng mga nilalang na galing sa dilim. Habang patuloy ang pag-alab ng apoy, dumaan si Tano. Napahawak siya sa dibdib at nagsimulang umubo. Nakita niyang galing kina Romeo ang nalalanghap na usok. Agad niyang pinuntahan ang kaibigan. Romeo, anong ginagawa mo? Ano pa nga ba, di nagsusunog ng goma? Oo, alam ko. Nakita ko nga eh. Pero ang tinatanong ko, para saan yan? Bakit ka nagsusunog? Ano na naman kabaliwan yan? Anong kabaliwan sinasabi mo? Hindi kabaliwan to, no? Pantaboy to ng aswang, Chong, para hindi makalapit dito sa atin. Ano ka mo? Aswang na naman? Pambihira. Hindi mo ba alam na delikado yan? Mahihirapan na namang huminga niyan si Lola sa loob ng bahay namin. Pero Chong, inutusan kasi ako ni Lolo eh. Sabi niya, epektibo raw to eh. Kahit pa, Chong. Kayo lang ba nakatira dito? May matatanda, mga bata. Aba, sobrang baho naman yan, Chong. Nagsimula nang tumaas ang boses nila. Nagsisigawan na ang dalawa. Halatang pareho silang tensyonado. Lumabas na si Lolo Benny mula sa loob ng bahay. Hoy, ano ba yan? Tama na! Romeo, Tano! Ay, nako. Tano, pasensya ka na. Hindi namin gusto makaperwisyo sa inyo. Pasensya na rin po, Lolo Benny, pero sobra po talaga baho niyang ginagawa niyo eh. Siya isa pa, pinagbabawal na po sa barangay natin yan ah. Pambihira naman oo. Kung mamatay ang lola ko dahil dyan sa paniniwala niyo na yan, pananagutan niyo po ba? Teka lang, Chong. Abay, sobra ka naman na yata. Huwag mong pagtaasan ng boses ang lolo ko, ha? Pwede ka naman makipag-usap na maayos, eh. Kung hindi pwede, hindi pwede. Pwede naman patayin ng apoy, eh. Sobrang OA mo naman. Ako pa ngayon ang OA, ah. Gusto niyo ba magharap-harap tayo sa barangay, eh? Tama na yan, tama na! Hindi matatapos ang usapan na to kung ganyan kayo. Sige na, Romeo. Patayin mo na ang apoy, madali ka. Tumango si Romeo. Agad siyang tumakbo sa likod ng bahay. Kumuha siya ng isang balding tubig at ibinuhos sa nasusunog na goma. Umusok pa ito ng konti, pero unti-unti na ring nawala
ang apoy. Chong, pasensya ka na ha. Di ko talaga intensyon. Nawala din sa isip ko yung kalagayan ng lola mo eh. Huwag mo nang uulitin, Chong ha. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi lahat ng pinaniniwalaan nyo tama para sa lahat. Lumakad na ito palayo. Naiwan naman ang maglolo. Si Romeo, hawak pa rin ang balde na wala ng laman. Tahimik siyang lumingon kay Lolo Benny. Lo, matanong ko lang. Mali ba ako? Nagkamali ba tayo? Hindi. Pero siguro nga, may tama din si Tado. May mga bagay na tama para sa atin, pero ikakapahamak naman pala ng iba. Ayusin na lamang natin sa susunod. Gagamit na lang tayo ng ibang paraan. Tumango si Romeo. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Unti-unti, nilamon na ng dilim ang paligid. Dahil hindi na nila magagawa ang pagsusunog ng goma, inutusan ni Lolo Benny si Romeo na magsaboy ng asin sa paligid ng bahay. Nagsabit din siya ng mga bawang sa bawat bintana at pintuan. Habang ginagawa ito ni Romeo, napatingin siya sa kabila. Nasa balkon si Tano. Nagkatinginan sila. Kinawayan niya ang kaibigan, pero hindi siya tinugon nito. Bagkus ay pumasok ito sa loob ng bahay. Halatang galit pa rin. Malungkot naman na pumasok ang binata sa kanilang bahay. Oh, ano ba nangyari sa iyo, Apo? Bakit parang Biyernes Santo naman yung mukha mo? Paano, Lo? Mukhang galit pa rin po sa akin si Tano eh. Hindi ako pinansin eh. Hayaan mo na muna. Magkakasundo rin kayo dyan. Dati naman palagi din kayo nag-aaway. Lalo na kapag nag-iinuman kayo. Pero magkakasundo din naman kayo, di ba? Lilipas din ang galit noon. Maniwala ka sa akin. Tumango si Romeo bilang tugon sa kanyang lolo. Isasara na sana niya ang pinto, pero bigla siyang natigilan. May nakita siyang malaking anino sa kabilang kalsada. Pagtingala niya, may nakadipang malaking ibon sa itaas ng nyog. Maliwanag ang sinag ng buwan, pero dahil nakatalikod sa liwanag ang nilalang, hindi niya maaninag ang itsura nito. Lo! Lo, tignan niyo po! Lo! May malaking ibon po na nakadapo sa nyog. Nasaan? Nakaw! Aswag yan na po! Diyan ka lang! Kukunin ko lamang ang buntot ng pagi at magtotoos kami dyan! Mabilis na kinuha ni Lolo Benny ang sandata sa gilid ng dingding. Agad niyang binuksan ang maliit na bote ng langis. Ibinuhos ito sa dulo ng latigo at sinabayan ng bulong na tila isang orasyon at tumingin sa kanyang apo. Oh, ano pang tinitignan mo? Halika na! Baka makatakas pa yon! Agad namang kinuha ng binata ang flashlight niya. Sabay silang lumabas ng kanyang lolo. Ramdam na ramdam ni Romeo ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang nilalapitan nila ang puno ng nyog. Tumigil sila sa tapat nito at itinaas ni Romeo ang hawak na flashlight. Nang masapul ng liwanag ang itaas ng puno, natigilan siya. Nandun pa rin ang nilalang. Nagulat siya sa nakitang muka ng nilalang. Matutulis ang tenga nito na parabang sa paniki. Tapos ay mahaba ang kanyang bibig, pero hindi ito tuka, kundi bibig na puno ng matutulis na pangil. Nakalitaw ito kahit na nakasara ang bibig. Ang mga mata nito ay malalaki at mapupula. Ang ilong ay maliit, halos wala ng butas. Mahaba at manipis din ang dila nitong labas-masok na tulad ng sa ahas. Lo! Ano po klaseng aswang yan? Ang tawag dyan ay wakwak, Romeo. Isa sa pinakatusong uri ng aswang. Sandali lang. Hoy! Halika dito! Bumaba ka rito at harapin mo ako! Akala mo'y natatakot ako sa'yo, ha? Hindi! Sige! Halika at magtoast tayong dalawa! Sa sigaw ng matanda, biglang lumipad ang wakwak. Malapad ang anino nitong tumabon sa liwanag ng buwan. Umikot-ikot pa ito sa ere at nagpakawala ng malakas na sigaw. Hindi na napigilan pa ni Romeo ang mapasigaw nang dahil sa labis na takot. May aswang! May aswang! Mga kapitbahay! May aswang! Magsilabas kayo! Isa-isa nang nagbukas ang mga pinto. Lumabas ang iba sa kanilang mga kapitbahay. Yung iba may dala ding sandata tulad ng itak, kutsilyo
at iba pang matutulis na mga bagay. Ang iba ay sumilip sa bintana. Nakita rin ni Romeo na bumukas ang pinto ni Tano. Ang wakwak ay patuloy na nagpaikot-ikot sa ere at pagkatapos ay biglang sumibat palayo. Tahimik ang lahat, ang mga matay nakatingala. May mga matatandang nagsignos ng krus at napadasal. O di ba? Di ba tama ako? Tama kami ni Lolo. May aswang nga dito sa baryo natin, mga kababaryo. May aswang sa baryo natin. Bumaling siya bigla kay Tano na nakatayo sa may pinto at nakatingala sa itaas. Nang sumigaw siya, nakita niyang sumulyap sa kanya ang kaibigan. Pero saglit lang, hindi ito kumibo. Tahimik lang itong tumalikod, pumasok sa bahay at muling isinara ang pinto. O ano? Naniniwala na po ba kayo? Kayo! Kayo! Naniniwala na ba kayo na may aswang sa baryo natin? Robyo, tama na yan. Nakita nila. Halika na sa loob ng bahay. Magpahinga na tayo. Pumasok na sa loob ng bahay ang maglolo. Sa gabing yun ay tahimik na ang paligid, pero hindi tulad ng dati. Para sa mga residenteng nakakita ng wakwak, hindi na naalis ang takot at pangamba nila. Hindi na basta-basta ang gabi na yon para sa kanila. Gayong napatunayan na nila na totoo ngang may aswang na gumagala sa kanilang baryo. Ganon din si Romeo. Binabagabag siya ng isiping baka isang gabi o sa paglabas niya ng madaling araw ay baka bigla siyang atakihin ng aswang. Natakot siya para sa kanyang sarili. Lalo na ngayon at may di pa rin sila pagkakaunawaan ng kaibigang si Tano. Wala siyang magiging kasama sa kanyang biyahe. Nakatulugan na niya ang ganong isipin. Pagkalipas ng ilang oras. Madaling araw na, gumising si Romeo. Tahimik pa rin ang buong paligid. Inihanda niya na kagad ang sarili. Naligo, nagbihis at inihanda na rin ang kanyang jeep. Di iisang beses na tinanaw niya ang bahay ng kaibigan. Maski umuugong na ang makina ng kanyang sasakyan, di pa rin ito lumalabas ng bahay nito. Hindi tulad ng dati. Naghintay pa siya ng ilang sandali, pero napagtanto niyang tila ayaw pa rin itong lumabas. Hindi na niya inasahan na sasama pa sa kanya ang kaibigan si Tano. Marahil ay masama pa rin ang loob nito sa kanya, kaya't minabuti na lamang niyang hayaan ang kanyang kaibigan. Inisip na pagbalik na lang niya, kakausapin ito para makipagbati at humingi ng tawad. Habang nakaandar ang makina ng jeep niya, isa-isa niyang iniinspeksyon ng mga gulong nito, ang langis, ang mismong makina, ang preno at iba pa. Araw-araw niya itong ginagawa para masiguradong maayos at ligtas ang mga taong sasakay sa kanya. Ilang sandali pa ay lumabas na siya. Hindi na niya ginising ang lolo na tila nasarapan sa tulog. Hindi nagising sa ingay ng kanyang sasakyan. Habang tinatahak niya ang kalsadang palabas ng baryo, sa huling kanto na may maliit na waiting shed, doon niya muling nakita ang babae na muntik na niyang masagasaan ng huling biyahe. Nakasama niya si Tano. Tulad ng una niya itong makita, magulo pa rin ang buhok nito. Madungis ang damit. Nakaupo sa may waiting shed, ni walang saplot sa paa. Nang mapatapat ang jeep, huminto si Romeo. Miss, ayos ka lang ba? Ano bang ginagawa mo rito? Dahan-dahang tumingin ang babae sa kanya. Sa kabila ng dumi sa kanyang muka at katawan, kapansin-pansin pa rin ang ganda nito. Maputi ang kutis nito, mahaba ang pilik mata, at mapungay ang mga mata. Ngunit may kung anong lungkot at takot sa mga titig nito. Miss, may kailangan ka ba? Gusto mo bang isakay kita? Saan ka ba papunta? Hindi. Hindi ko kailangan ng tulong. Umalis ka na! Umalis ka na! Pero miss, delikado dito. Wala kang kasama tapos ganitong oras pa. Alam mo ba, may gumagalang aswang sa baryo na to. Nakita namin kagabi. Kaya kung ako sa'yo, sumakay ka na. Ihatid kita kung saan ka man nakatira. Alam ko. Pabayaan mo nga ako. Umalis ka na! Aba, bakit ba ang sungit mo?
Ano ba kasing ginagawa mo dito? Hindi ka naman taga rito, di ba? Eh bakit ka ba kasi nakikialam? Ano bang paki mo kung hindi ako taga rito? Ano bang paki mo sa ginagawa ko? Nagmamalasakit lang naman ako eh. Alam mo, miss, huwag kang pag-alagala ng ganitong oras at baka mamaya ikaw pa ang pagkamalang aswang dahil sa itsura mo na yan. Teka, baka naman. Diyos ko po. Tumigil ka ha? Hindi ako aswang. Umalis ka na. Ayoko sumakay. Ayoko ng tulong mo. Suplada naman ito. Eh di wag. Bala ka na nga dyan. Sandaling natahimik ang babae. Yumuko ito. Hawak ang laylayan ng kanyang maruming damit. Napansin ni Romeo na tila nanginginig ang mga balikat nito. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa takot o pagod. Miss, sigurado ka ba talaga? Nagsimulang lumakad papalayo sa kanya ang babae. Hindi na ito lumingon. Diretso ang lakad palayo. Si Romeo naman, bahagyang napapailing at bumuntong hininga. Muling pinaandar ang jeep at tinuloy ang biyahe papunta sa bayan. Habang papalayo na siya sa baryo, napansin niyang tila may kakaibang liwanag sa langit. Parang mga mumunting kidlat sa ulap. Kahit wala namang kulog, ngunit hindi niya masyadong pinagtuunan yun ng pansin. Maya-maya pa ay bigla siyang napatigil nang makaramdam ng pananakit ng pantog. Itinabi niya ang sasakyan sa gilid ng kalsada at bumaba para umihi. Nang pabalik na siya sa sasakyan, biglang may isang malakas na liwanag na bumagsak sa mismong sasakyan niya. Naku po! Nakidlatan yata ang jeep ko! Patay! Mabilis lang na nawala ang liwanag na yon. Kakatwa sa paningin ng lalaki dahil tila wala namang nangyari. Wala ring senyales ng pagkasunog. Pero kahit ganun ay hindi siya nagpakampante. Inikot niya ang harap ng jeep. Wala siyang nakita. Walang nasira, walang tama, walang kahit munting apoy. Hanggang sa nakahinga na siya ng maluwag. Lumapit siya sa gilid ng jeep at sinilip ang mga gulong. Doon siya napatigil. Sa may singit ng gulong, parang may kumikislap. Lumuhod siya at tinignan itong mabuti. May maliit na bagay na sumiksik sa gilid ng goma. Kulay pula ito, kasing laki ng holen. Kinuha niya ang screwdriver sa toolbox at maingat na sinungkit ang maliit na bagay. Nahulog ito sa lupa at agad niya itong pinulot. Pagdampi ng kamay niya dito, parang may kuryenteng biglang dumaan sa balat niya. Mabilis lang yun, parang saglit na kiliti ng kuryente sa kanyang palad. Anak ng... Aray! Ano ba to? Bato ba to? Wala siyang ideya kung ano yun. Kaya ipinasok na lang niya sa kanyang bulsa. Bumalik siya sa loob ng jeep at nagpatuloy niya sa kanyang biyahe. Habang nagmamaneo siya, biglang nangati ang likod niya sa bandang gitna, sa parteng halos hindi niya maaabot. Hindi yun basta pangangati lang. Ito yung klase ng kate na nakakainis, na parang lalong tumitindi kapag hindi nakamot. Ano ba naman to ang kate? Buisit! Ayaw paawat Sinubukan niyang abutin ito gamit ang hintuturo, pero kulang. Hindi niya maabot, kaya inikot niya ang balikat, inuunat ang braso, at pilit na inaabot ang makating bahagi. Sa gulat niya, bigla niyang naabot ng walang kahirap-hirap. Ay, salamat! Ang sarap pagkamot! Ang sarap talaga! Damang-dama niya ang ginagawa habang kinakamot ang makating bahagi ng likod. Hindi niya napansin na ang braso niya ay bahagyang humaba. Hindi lang basta umabot, kundi literal na umunat. Ang mga buto sa kanyang braso ay tila nanlambot at naging parang goma. Hindi niya kagad ito napansin. Parang normal lang yun. Akala niya ay dahil lang sa tamang anggulo ng katawan at pag-ikot ng balikat, kaya niya ito naabot. Muli niyang ibinalik ang kamay sa manibela. Hindi alintana ang kakaibang nangyari sa kanyang katawan. Wala siyang kaalam-alam na ang bagay na nakasingit sa gulong ng kanyang jeep, ang maliit na pulang batong bilog na kasing laki ng hulin, ay nagsisimula ng magkaroon ng epekto sa kanyang katawan. Sa araw na yon ay may kakaiba.
Pagdating pa lang niya sa terminal, mabilis na napuno ang jeep niya. Maganda ang naging simula ng araw niya. Pagkatapos ng unang biyahe, halos walang patlang ang biyahe niya. Palagi pang napupuno. Yung tipong kapag may bababa ay may kagad na sasakay. Sa dami ng pasahero, halos hindi na siya inabot ng oras para magpahinga. Di bale, ayos to. Mukhang paldo ang kita ngayon. Nang bandang tanghali, pumarada muna siya sa terminal at kumain ng tanghalian. Nang matapos, pagbalik niya sa sasakyan, nakita niya si Tano na nagbabarker sa kabilang sasakyan. Nagkatitigan sila pero biglang iniiwas ng kaibigan ang tingin sa kanya. Tumalikod si Tano. Napakamot naman sa ulo si Romeo. Anak ng 7 kagaw, oo. Ang tindi namang tuyuin ng best friend ko na to. Ang tagal magtampo. Pambihira, oo. Hindi na niya kinulit ang kaibigan. Sa halip, tinuloy na niya ang kanyang pamamasada. Lumipas ang hapon at unti-unting humupa ang dami ng pasahero. Nang tumuntong na ang gabi, nagsimula na siyang bumalik pa baryo. Medyo pagod pero magaan ang loob niya, lalo na at maayos ang naging kita niya sa araw na yon. Noon lang talaga siya sinuwerte ng ganun. Pagdating niya sa bahay, nakita niya ang lolo Benny niya na nagluluto. Agad na bumungad sa kanya ang amoy ng langis. Lo, mano po? Ano pong ginagawa niyo, Lo? Heto. Nagluluto ako ng langis. Para saan po yan? Nilagyan niyo po ulit ng itim na ugat? Oo, Apo. Nagluluto ulit ako. May nangyari kasi kanina eh. Aba, ano po yun? Ano po nangyari? May nagpagamot kasi dito kaninang babae. Natawas ko na binarang. Matapos kong mapasanib yung mambabarang sa pasyente, kinuha ko ang langis para makumpirma kung nakasanib na ba ang mambabarang. Hindi ko mulo yung langis. Tinawanan pa ako ng hayop na mambabarang na yon. Talaga, Lo? Hindi gumana yung langis nyo? Yun ang hari ng ipinagtataka ko eh. Alam ko naman na tama ang timpla natin. Tama rin ang mga sangkap na nilagay ko. Pero bakit hindi gumana? Bakit nga kaya, Lono? Baka may mali sa naging proseso natin ng paggawa. Kaya heto, inuulit ko na lang. Ikaw, kumusta naman ang naging biyahe mo? Ayos na ayos po, Lo. Marami pong pasahero ngayon. Nakabawi po kahit papano. Aba, mabuti naman kung ganon. Apo, bigyan mo nga ako bukas ng pambayad sa kuryente natin ha. Medyo malapit na ang due date. Yung po ba, Lo? Wala pong problema. Sagot kita, Lo. Umupo na si Romeo sa may lamesa. Pinagmasdan niya isa-isa ang mga bagay na naroon. May ilang piraso ng itim na ugat, kinatas na sambong, tuyong damo na nakatali sa abaka, may kandilang nakasindi, at iba pa. Apo, iabot mo nga yung kinatas na sambong. Ilalagay ko na rito. Konting tiis lang ng gutom, hane. Malapit na rin ang niluluto ko. Wala sa sariling inabot ni Romeo ang mangkok na may berdeng likido. Medyo malayo ito sa kinauupuan niya. Iniunat niya ang kanyang braso at humaba ito. Lo, ito na po. Ay, Diyos ka! Ano nangyayari sa iyo, Apa? Nagulat si Romeo sa biglang pagsigaw ng kanyang lolo. Napatitig siya sa kanyang kamay. Doon lang din niya napansin. Ah! Lo! Lo, ano to? Ano ba? Bakit ganyan ka? Diyos ko, Romeo! Ano nangyayari sa'yo? Hindi ko po alam, Lo. Hindi ko po alam. Ah, bakit ganito ang kamay ko? Humaba! Agad na inabot ni Lolo Benny ang mangkok na hawak ng apo at nakuha pang ilagay yon sa niluluto. Pagkatapos ay pinatay na niya ang apoy. Samantala si Romeo naman ay panay na ang sigaw. Tumayo siya mula sa pagkakaupo. Pinilit niyang igalaw ang braso pero nakalaylay lang ito. Agad na gumapang ang takot at kaba sa buong katawan ng binata. Apo, humilahog ka. I-relax mo. I-relax mo lang. Lo, ayaw Lo eh. Ayaw bumalik Lo eh. Ilang saglit pa at napaupo siya sa saig. Nanghina siya sa takot. Tumulo ang pawis sa kanyang noo at sa isang iglap, nahimatay
si Romeo. Agad naman na lumapit si Lolo Benny sa kanyang apo. Nakita niyang unti-unting bumalik sa dati ang braso ng kanyang apo. Nang tuluyang bumalik sa normal na haba, parang walang nangyari, maliban sa nawalang malay na si Romeo. Agad na kinuha ng matanda ang kanyang pangtawas. Nang makuha na ito, nagsimula na siyang magsagawa ng isang ritual. Marahan siyang bumulong sa hangin bago sinindihan ang kandila. Habang ginagawa niya yon, ay nakaramdam siya ng kakaiba. Tumayo ang mga balahibo niya. Matapos sindihan ang kandila, hinawakan niya ang pulso ng apo at doon niya nakita ang isang nilalang na nakatayo sa tabi ni Romeo. Hindi ito tao, isa itong nilalang na mataas at ang muka ay natatakpan ng maskarang kahoy. Sa likod nito ay may umaalon na kapa. Gumagalaw maski walang hangin. Hindi ito gumagalaw. Nakatayo lang ito sa tabi ng apo niya. Ngunit matindi ang presensya nito. Hindi nakakibo ang matanda. Hindi niya alam kung ito ba ay bantay o isang banta. Hindi ito kumikilos, pero ramdam niya ang kapangyarihang taglay nito. Parang isang diwata o isang espiritu na hindi niya kabisado. Napalunok na lamang si Lolo Benny. Sino ka? At anong kailangan mo sa apo ko? Pero hindi siya sinagot ng nilalang. Nanatili lang itong nakatayo. Ilang sandali pa, bigla na lang itong naglaho na tila usok. At si Romeo, nasa saig pa rin. Walang malay, pero humihinga. Nang magising na si Romeo, mabilis siyang bumangon mula sa malamig na semento. Agad niyang tinignan ang kanyang braso. Bumalik na ito sa dating sukat. Napansin niya ang lolo niya na nakaupo sa tabi ng lamesa. Nakatulala at parang malayo ang tingin. Parang may malalim na iniisip. Lolo, nangyari? Napalingon si Lolo Benny. Hindi siya kagad nakapagsalita. Tila hindi makapaniwala sa nangyari. Ipinagpag ni Romeo ang kanyang damit na bahagyang nalagyan ng alikabok. Nang masigurong maayos na ang katawan, umupo siya sa tabi ng kanyang lolo. Lolo, nangyari? Totoo po ba yun? Humaba po talaga yung kamay ko kanina? Hindi umimik ang matanda sa kanyang tanong. Lo, teka lang ha. Itinaas niya ang kanyang kanang braso at muling sinubukan na pahabain ito. Sa harap ni Lolo Ben, muling humaba nga ito. Parang goma, nababatak, napapaikot niya at sa pagkakataong yun, naibalik niya na ito sa dating anyo at forma. Uy! Hanip! Totoo nga, Lo! Nagkatinginan silang maglolo. Parehas nagulat ang kanilang mga ekspresyon. Pero si Romeo, napangiti na. Sa kabila ng kababalagan, nakaramdam siya ng konting kasiyahan. Ayos to! Susubukan ko ulit, Lo, ah! Tignan nyo, ah! Pinaglaruan niya ang kanyang katawan. Pinahaba niya ang kanyang leeg. Tinanaw ang laman ng palayok. Lo! Tapos na po pala itong niluluto nyo eh! Tumawa na rin si Lolo Benny, bagamat may halong kaba pa rin ang tawa niya. Ang pangit mo, apo! Para kang kanggaro! Hala, hindi po yung kangaroo, Lo. Giraffe po yun, yung mahaba ang leeg. Kayo naman, oo. Hindi pa nakontento si Romeo. Sinubukan niyang pahabain din ang kanyang mga binti. Bigla siyang naging parang poste. Muntik pa siyang mauntog sa kanilang kisame. Pagkatapos nun, naisipan ng binata na subukan pa ang kakayahan ng kanyang katawan. Napangiti siya. Ipinorma niya ang sarili na bilog. Ang katawan ay binanat, tapos ang ulo ay inilapit sa kanyang talampakan. Nagmukha siyang bilog na bola, tapos isang malakas na tulak mula sa kanyang paa. Tumalon siya mula sa saig at literal na tumalbog-talbog siya sa loob ng kanilang bahay. Tumama siya sa dingding, tumalbog sa kisame, saka gumulong sa gitna ng sala. Apo, sandali! Dahan-dahan ka lang at baka makabasag ka ng gamit natin! Pero hindi siya tumitigil. Para itong bata na tuwan-tuwa sa kanyang bagong tuklas na kakayahan. Halata sa kanya ang labis na saya at
pagkasabik. Yes! Ayos to! Mukhang pwede na ako mag-change ka rin nito, Lo. Pumasok kaya ako sa perya, no? Naku po, sigurado ako, pagkakaguluhan ako nito ng mga tao, yayaman na po tayo, Lo! Natawa na rin si Lolo Benny kahit may konti pa rin na pag-aalala. Hindi niya akalaing sa isang gabi lang ay may mangyayaring hiwaga sa kanyang apo. Hindi niya inaakala na makikita niya ito na tumatalbog-talbog sa bahay nila na parang isang life-size na Super Bowl. Apo, tama na yan. Romeo, tama na. Huwag ka nang tumalbog-talbog. Tignan mo at bukas pa ang ating pinto. Baka mamaya yan may makakita sa'yo. At ano pa ang isipin? Ay, oo nga pala no. Teka lang po. At sa huling pagtalbog niya, gumulong siya papalapit sa pinto at isinara yun. Bumalik na siya sa dati niyang anyo. Hingal na hingal siya, pero masaya. Lumapit na siya sa matanda at umupo sa tabi nito. Lo, seryoso, ano po kaya nangyari sa akin, no? Bakit nagkaganito po ang katawan ko? Nakulam kaya ako, Lo? Bago pa makasagot si Lolo Benny, biglang napahinto si Romeo. Parang may naalala siya. Agad niyang hinanap sa bulsa ang pulang batong nakuha niya sa kanyang gulong. Inilabas niya ito at inilapag sa lamesa. Nabigla si Lolo Benny nang makita ito. Bigla siyang napatitig. Nangunot ang noo niya sa nakita. Sandali lang. Pamilyar sa akin ang bato na yan, ha? Saan mo to nakuha? Sa gulong ng jeep ko, Lo. Sa palagay niyo po, may kinalaman kaya yan sa nangyayari sa katawan ko? Hindi ko pa alam, Apo. Pero teka, may kukunin lang ako sandali. Diyan ka lang, hintayin mo ko. Tumayo si Lolo Benny at agad na pumunta sa kwarto niya. Pagbalik nito ay may hawak na itong isang lumang aklat. Makapal ito at amoy luma na. Ipinagpag ng matanda ang alikabok na bumalot dito. Marahang binuklat ang mga pahina. Dito sa librong ito, nakatala ang iba't ibang uri ng mga mutya. Ipinakita niya kay Romeo ang isang pahina kung saan may larawan ng isang pulang bato. Hawig na hawig yun sa batong nasa lamesa. Walang pangalan ng mutyang ito. At kakaiba, wala itong sariling kapangyarihan. Ang kapangyarihan nito ay nakadepende sa anong bagay ang unang madidikitan nito bago mapunta sa tao. Elo, sa gulong ko po yan nakita eh. Nakadikit po sa goma. Doon po sa jeep ko. Yun na nga. Nakuha mo ang katangian ng goma. Humahaba, nababanat, pero bumabalik din sa dating anyo. Ayos! Pero hindi lang yun, Apo. Basahin mo itong nakasulat. Ang mutya ay may tagapangalaga. Isang nilikha na hindi diwata at hindi rin engkanto. Tinatawag silang mga haranay. Mga elemental na tagapamagitan ng langit at ng lupa. Tagabantay ng lakas at puwersa mula sa itaas. Isa itong elemental na hindi basta-basta nagpapakita, maliban kung ipagkakaloob na nila ang mutya. Mananatili siyang nakabantay hanggat hindi pa lubos na tinatanggap ng bagong tagapangalaga ang kapangyarihan ng mutya. Napakunot ang noo ni Romeo. Napalingon siya sa kanyang tabi, sa harap, sa likod, sa kaliwa at kanan niya. Totoo ang nasa aklat, Apo. Nakita ko siya kanina. Nagpakita siya sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Nakatayo siya sa tabi mo. Mukha siyang tao, pero balot ng maskarang kahoy ang kanyang muka. Pero yung katawan niya, aba, sobrang liwanag. Kung ganun po, Lo, siya po yung tinutukoy po dito sa libro na bantay. Pero sa palagay niyo po, bakit po ito biglang dumating? Sinadya ba talaga na mapunta sa akin ng mutya o nagkataon lang? Tumawa si Lolo Benny sa sinabi ng kanyang apo. Hindi ko pa alam sa ngayon, Apo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung ano ng trip ng haranay na yan at kung bakit sa'yo ipinagkaloob ang mutya. Grabe ka naman sa akin, Lo. Yung tawa mo, wagas ha. May halong tagong panlalait eh. O sige na. Seryoso na tayo. Baka naman may dahilan. Baka may nakita siya sa'yo, Apo,
na isang bagay na hindi natin alam. At saka, baka may kinalaman ito sa mga nangyayaring kababalaghan dito sa ating baryo. Ganun? Tama ka, Apo. Baka ikaw ang nakatadhanang dapat na lumaban sa wakwak. Hindi pa ako sigurado dyan, pero isang bagay lang ang natitiyak ko. Hindi ibibigay sa iyo ang mutya ng walang dahilan. Hindi mo magagamit ang mutya kung wala itong tiwala sa pinili niya. Tahimik na sumandig si Romeo sa upuan at muling tinitigan ang mutya. Samantala, si Lolo Benny naman ay napatitig sa mutya. Dahan-dahan niyang inilapit ang daliri dito at pinulot ang bato. Aray ko, Diyos ko po! Bigla niyang nabitiwan ng mutya nang maramdaman ang tila matinding init na sumuot sa loob ng kanyang balat. Hindi lang siya basta napaso. Makirot ang buong kamay niya. Olo, ano po nangyari? Napaso ako. Bakit ka naman pumapapaso, Lo? Hindi naman mainit to eh. Dabuho kang bata ka. Akala mo ba nagbibiro lang ako? Akala mo ba pinaglalaruan lang kita? Tignan mo to. Ipinakita ni Lolo Benny ang kanyang daliri. Kulay pula, may bahagyang paltos. Aba, oo nga no. Bakit ako, Lo? Hindi po ako napapaso kapag hinahawakan ko yan. Napatingin si Romeo sa mutya. Hinawakan niya ito gamit ang dalawang kamay. Pinatong niya ito sa kanyang palad. Wala siyang naramdamang init. Wala ring sakit. Ibig sabihin lang, Apo, para sa'yo lang talaga yan. Walang sino man na makakahawak niyan. Maski sino, kahit ako. Mabuti man o masama, mapapaso sila. O mas malala, maaaring masunog sila ng buo. Pero ikaw, hindi. Dahil ikaw ang pinili. Pero Lo, bakit ako? Bakit naman ako ang binigyan? Wala naman po akong ginagawang kakaiba. Pamamasada lang po ang ginagawa ko. Hindi rin ako bayani. Hindi ako matalino. Hindi ako malakas. Apo, hindi lang sa lakas o talino ibinibigay ang ganitong responsibilidad. Kung minsan, pinipili ang isang tao dahil sa kanyang puso. Baka nakita ka ng tagabantay. Baka alam niya kung anong meron sa'yo na hindi mo pa nakikita sa iyong sarili. Napatingin ulit si Romeo sa mutya. Dahan-dahan itong lumiwanag. May bahagyang kumikislap na pulang liwanag. At huminga siya ng malalim. Kung ganun, akin na talaga to. Akin na tong mutya na to. Tinatanggap mo na ba ng buo ang mutya, Apo? Ano po kasi, Lolo eh. Kapag tinanggap mo na ng buo ang kapangyarihan ng mutya na yan, magsisimula na ang malaking pagbabago sa buhay mo. Hindi ka na magiging isang ordinaryong tao. Hindi ka na si Romeo na namamasada lamang ng jeep. Magiging tagapagtanggol ka na ng buong baryo. Ay nako. Sige, Lo. Bahala na si Batman. Pero sa ngayon, kain na muna tayo, Lo. Gutom na ako eh. Ay, oo nga pala. Nalibang na ako. O siya, halika na. Ihanda na natin ang lamesa at nagugutom na rin ako. Nagluto ako ng paborito mong ulam. Talaga po, Lo? Oo, nagluto ako ng tinola na may papaya at tabos na sili. Wow! Mukhang mapapalaban nga ako nito, Lo ah. Mapapalaban ako sa kainan. Salamat, Lo ah. Habang magkasalo ang dalawa sa masarap na hapunan, biglang natigilan si Romeo. May naramdaman siyang kakaiba. Parang may nakamasid sa kanya. Napatingin siya sa pinto. Sarado yun. Tumingin siya sa bintana, pero sarado rin ang lahat ng bintana. Napakunot noo siya. Tinignan niya ang dingding. May napansin siyang maliit na butas at mula doon ay may gumalaw. Lo, may tao. Agad siyang tumayo. Binuksan niya ang pinto at tinungo ang lugar kung saan ang butas na yon. May nakita siyang anino na tumakbo palayo. Nang tignan niyang mabuti, isang babae. Mabilis itong tumakbo palayo. Napatigil siya saglit. Pinilit na pagmasdan ito mula sa dilim. At doon niya nakita. Babae nga ito. Tumakbo siya. Nag-focus. Ang kanyang mga bisig ay kusang humaba. Parang elastiko. Umabot ang kanyang kamay sa babae at sa isang iglap.
Nahawakan niya ito sa dalawang braso. Nabigla ang babae at pilit na nagpupumiglas. Hinila siya pabalik ni Romeo at doon na palapit ang estranghera. Doon niya ito lubos na namukaan. Ito yung babae na palagi niyang nakikita na gumagala sa kalsada tuwing alanganing oras. Pero sa oras na yon, malinis siya. Maayos ang itsura. Maamo ang mukha nito kahit may halong gulat at galit. Romeo, apo, ano yan? Nakulo, nahuli ko po. Nakasilip sa butas ng dingding natin. Mukhang minamanmanan po tayo. Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Anong bitiwan ang sinasabi mo? Bakit naman kita bibitiwan? Sino ka ba ha? Ano ba? Nasasaktan ako, tama na! Aray ko! Muling nagpumiglas ang babae. Lumala ang tensyon sa pagitan nila. Naawa naman bigla si Romeo. Binitiwan nito ang isang kamay ng kanyang biyag. Subalit hindi niya napansin ang biglang pagbunot nito ng punyal at mabilis na sinaksak ang binata sa dibdib. Wag! Ngunit laking gulat nilang tatlo nang sa halip na masaksak ang binata sa dibdib ay tumalbog lang ang punyal sa kanyang balat. Nalaglag ang punyal sa lupa. Anong? Bakit hindi ka tinablan? Anong klaseng tao ka? Hindi kumibo si Romeo. Tinitigan niya ito ng matalim. Ang dibdib niya ay walang sugat. Wala rin kahit konting galos. Ikaw ang dapat tanungin ko niyan. Bakit mo ko sinaksak? Anong motibo mo? Bakit ka nandito? Anong pakay mo sa pagmamanman sa amin? Sandali lang. Huminahon ka muna. Huminahon? Punyemas kasi sinaksak mo ako, hihinahon ako. Gusto mo akong patayin. Ano ba problema mo ha? Hinila ni Romeo ang babae. Hawak pa rin niya ito sa braso. Pilit itong nagpupumiglas, pero hindi siya makawala sa lakas ng binata. Kinaladkad niya ito papasok sa bahay. Si Lolo Benny naman, bagamat may halong kaba, ay tahimik na sumunod. Sa loob, pinaupo nila si Lourdes. Nanginginig ito, ngunit hindi natitinag ang matalim na tingin kay Romeo. Sino ka ba talaga, Iha? At anong ginagawa mo dito? Tahimik si Lourdes. Hindi agad nagsalita at biglang tumayo. Huwag mong subukan tumakas, kundi sasaktan talaga kita. Baka kala mo, kaya kong gawin yun. Sagutin mo ko. Ikaw ba ang wakwak na namemerwisyo dito sa amin, ha? Sagot! Hindi. Hindi ako kalaban. Kung hindi ka kalaban, sino ka? Bakit mo ako gustong patayin? Nadala lang ako sa bugso ng damdamin ko. Hindi ko alam kung anong klaseng tao ka. Natakot ako, nagalangan. Ipinagtanggol ko lang ang sarili ko. Ipinagtanggol? Bakit? May ginawa ba akong masama sa'yo? Humaba ang kamay mo. Kahit sinong tao, matutuliro kapag nakita kang ganun. Hindi ako aswang. Baka ikaw. Ako aswang? Hoy, tignan mo nga sa gwapo kong ito. Pagkakamalan mo akong aswang. Guwapo? Nasaan? Lo, sasaktan ko na talaga to. Pwede ba? Tama na yan, tama na yan. Ang mabuti pa, Iha, sabihin mo sa amin kung ano talaga ang pakay mo at kung bakit ka nandito. Ilang gabi na rin po akong pabalik-balik dito sa baryo nyo. Taga-kabilang barangay po ako. Doon, may ilang tao po na nawawala. At karamihan po doon, mga albularyo at mga kapamilya nila. Pagkatapos ng ilang araw, makikita na lang po ang bangkay nila kung saan-saan. Nung una, nakala po naming adik lang po ang gumagawa nun. Pero naginala na kami, nagawa yun ng isang aswang. Yung bangkay ng lalaki nakita dito sa inyo, taga sa amin po yun. Ganon kalala ang pananalasa ng wakwak sa baryo nyo? Opo. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo dito? Anong pakay mo? Mangyaring, nasundan ko po minsan na dito sa lugar nyo, humapon po ang aswang na yon. Ano? Sigurado ka ba dyan? Oo, hindi lang isang beses ko siya nasubaybayan. Taga rito talaga siya. Pinag-aralan ko mga kilos niya. Lahat ng ulat, kung saan may naririnig ako mga kakaibang tunog at pagaspas ng pakpak, lahat patungo dito. Hanggang sa nakita ko na nga siya. Dito humapon. Malapit dito.
Kaya mo ba kami minamanmanan? Pero yung wakwak, sigurado ako babae siya. Walang babae dito sa bahay namin. Aba, malay ko ba? Kaya nga minamalmalan ko kayo eh. Ilang bahay na rin na napuntahan ko. Negatibo sa bakas ng aswang. Pagkatapos dito, isusunod ko naman sana ang mga kapitbahay nyo. Kaso, nahuli mo ako eh. Ba't mo to ginagawa? Bakit hindi? Pinatay niya ang tatay ko. Natahimik si Romeo sa revelasyon ng kanyang kausap. Nakita niya ang matinding lungkot sa mga mata nito. Papatayin ko ang aswang na yon. Papatayin ko talaga siya pag nakita ko siya. At paano mo naman gagawin yun, Aber? Bakit? May kapangyarihan ka ba? Isa ka bang albularyo o antingera o manunugis ng mga aswang? Bakit? Kaya mo bang labanan ng wakwak? Tama ka. Isa nga akong antingera. Pero hindi ko galing mangaso ng aswang. Ngayon lang, kailangan ko itong gawin para mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng tatay ko. Yun lang. Kung ganon, Iya, sigurado ka na talagang taga rito yung wakwak na yon. Opo, Lolo Benny. Sigurado ko. Saka hindi siyang pangkaraniwang wakwak lang. Magaling siyang magtago. Magaling siyang magbalat kayo. Magaling siya sa paggamit ng kanyang itim na mahika. Oo, tama ka, Iya. Ako, isa kong albularyo. Pero hindi ko siya makita-kita. Baka naman nagkakamali lang po kayo. Imposible nga na taga rito siya. Kasi alam mo, may ginawang langis si Lolo eh. Pantukoy sa aswang. Nilibot namin ng buong baryo pero wala kami nakitang palatandaan. Pwede ko bang makita ang langis? Agad na kinuha ni Lolo Benny ang natirang mga botelya mula sa stante at inabot ito kay Lourdes. Tinignan niya ito ng mabuti, inamoy at saka na paatras na parang naduduwal. Teka, bakit, Iya? Hindi maaari. Anong ginawa niyo sa langis na to? Ipinamigay namin yan sa mga kapitbahay para makatulong sa paghanap ng aswang. Di ba nga, kapag may aswang sa paligid, kukuluyan. Tapos, gamot at proteksyon na rin. Hindi. Mali ito. Hindi ito proteksyon. Ang langis na to, delikado. Bagkus, baka ito pa ang maging dahilan ng kapahamakan ng buong baryo. Ano? At bakit naman? Tignan nyo. Sandali. Ihuli mo ako ng butike. Ha? Butike? Sige na, gawin mo na lang. Agad na sumunod si Romeo. Nakita niya ang isang butike sa kisame at agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan para mahuli ito nang walang kahirap-hirap. Sige, hawakan mo yung ulo para hindi makatakas. Teka, Iya, anong balak mo? Manood kayo, Lolo. Sige, bitiwan mo. Ibinuhos ni Lourdes ang konting langis sa likod ng butike. Halos wala pang ilang segundo, nanginig ito, namula ang mga mata, naglaway, naging mabangis, kahit maliit. Hala, ano nangyayari sa butike? Bakit naging ganyan ang kilos niya? Ang langis na to, may laway ng aswang. Ano ka mo? May laway ng aswang. Paano nangyari yun? Hindi kami mga aswang ni Lolo, no? Hindi ganun ang intensyon namin. Ginawa namin to para makatulong. Makatulong? Pero hindi kayo nag-ingat. Alam niyo bang, maski ipahid lang ito sa balat ng tao, ay maahawa sila? Paano? Paano nangyari to? Posibleng may naglagay ng laway ng aswang sa niluluto niyo, Lolo. Sinadya ito. Anak ng... Hindi. Imposible. Bakit, Apo? Ano yon? Lolo, nung niluluto po kasi natin yung langis, ikaw, ako, at si Tano lang ang nakalapit. Pinabantayan ko saglit kay Tano yung langis. Naihi kasi ako nun eh. Sandali lang ako nawala. Ano ka mo? Ibig mo sabihin, si Tano ang... Hindi lo, imposible. Baka nagkakamali ka lang. Biglang kumilos ang butike. Kinagat ang kamay niyang nakapatong sa lamesita sa sala. Ngunit hindi tumagos ang kagat dahil sa kunat ng kanyang balat. Ngayon mo sabihin sa akin na hindi ako nagsasabi ng totoo. Oo na, oo na. O sige ngayon, anong gagawin natin? Kailangan natin siguraduhin na siya nga ang aswang. Ngayon na.
Kailangan nating malaman kung anong klaseng aswang yung Tano na yon at kung bakit masyado makamandagan laway na nilagay niya sa langis. Agad na nagsalin si Lolo Benny ng langis sa isang maliit na botelya. Pagkatapos noon, dahan-dahan silang lumapit sa bahay nila Tano. Tahimik ang buong bahay, parang walang tao. Ngunit nang mapansin nilang kumukulo na ang langis na hawak ni Lolo Benny, kinumpirma nilang may aswang nga sa loob. Biglang naging matigas ang anyo ng babae. Inihanda nito ang kanyang punyal. Sirain mo na ang pinto! Ngayon na! Mabilis na nasira ni Romeo ang pinto dahil na rin sa taglay niyang lakas. At doon, bumungad nga sa kanila ang isang nakakagimbal na tanawin. Si Lola Remy, duguan, matatalim ang mga mata habang nilalantakan ang isang bangkay na nasa harapan niya. Nasa tabi nito si Tano, tahimik lang. Hindi siya kumakain ng laman. Nakabantay lang ito sa kanyang lola. Ngunit nang makita niya sina Romeo, nanlaki ang kanyang mga mata. Anong? Huli ka na! Huli na kayo sa mga katarantaduhan nyo! Papatayin ko kayong mga aswang kayo! Tinugod ni Lourdes si Lola Remy. Habang papalapit siya, biglang lumitaw ang malapad at makapal na pakpak ng matandang wakwak. Galit na galit ito at naging mabangis nang makitang may papasugod sa kanya. Ngunit bago pa man maibaon ng dalaga ang hawak na punyal, humarang na kagad si Tano. Wag! Wag! Wag niyo sasaktan ang lola ko! Parang awa niyo na! Maawa kayo! Nasaksak sa balikat si Tano. Napaatras ito at nahugot ang punyal. Dumanak ang kanyang dugo. Kulay itim. Galit na galit pa rin ang babae. Agad itong hinatak palayo ni Romeo. Bitiwan mo ako! Ano ba? Papatayin ko ang mga aswang na yan! Sandali lang! Huminahon ka! Huwag kang padalos-dalos. Huwag ka rin masyadong mainit. Kita mo naman, di ba? Sukol na sila. Hindi! Hindi mo ako naiintindihan eh! Pakawalan mo ako! Alam niyo ba kung bakit ako naging ganito? Namatay mga magulang ko sa kamay ng isang albularyo. Kaya sumanib ako noon sa kulto ng mga aswang. Sumamba kami sa demonyo. Pinagkalooban kami ng kapangyarihan. Ginawa ko to para ipaghiganti ang mga magulang ko. Wala naman silang kasalanan eh. Nagpagamot lang sila noon dahil sa isang simpleng sakit. Pero yung manggagamot na yon, aksidenteng nalason silang dalawa. Sabay silang namatay. Tapos, si Lola biglang nagkasakit. Ayokong mamatay siya kaya hinawaan ko siya. Ginawa ko siyang aswang na tulad ko para matagal pa kami magkasama. Takot ako. Takot ako mag-isa. Takot kang mag-isa? Bakit kasalanan ba namin lahat ng ginawa ng albularyo na yon? Siraban tuktok mo, Chong! Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng mga magulang mo! Wala akong pakialam. Lahat kayo uubusin ko. Lahat kayong mga albularyo. Maswerte nga lang kayo ng lolo mo eh. Kasi hindi nyo pa oras. Inuna ko muna ang mga taga-ibang baryo. Pero ngayon, papatayin na rin namin kayo. Biglang umungol si Lola Remy, naghanda sa pag-atake. Yung langis, Lolo! Akin ang langis! Inihagis ni Lolo Benny ang langis. Sinalo ito ng babae. Agad niyang binuksan at isinaboy sa papasugod na aswang. Naging mabilis ang mga pangyayari. Nagsisisigaw ang matandang wakwak. Nagpakawala ito ng malakas na tunog. Lola! Bumagsak ang wakwak sa saig. Napunit at tila nasunog ang mga pakpak nito. Halos maabo ang dulo. Nangisa ito, hindi na halos makagalaw. Halata ang matinding sakit na nararamdaman habang ito'y nangyayari. Si Tano naman ay biglang nagbago. Ang kanyang mga mata ay naging pula. Lumabas ang matutulis na pangil at tumubo ang malalapad at malalakas na pakpak. Ang balat niya ay naging parang balat ng paniki. Maitim at makintab. Ang mga kuko ay humaba at tumalim. Mas malaki ito sa naunang wakwak. Humuni siya ng napakalakas, parang may tinatawag. Maya-maya pa,
May narinig silang pagaspas ng mga pakpak sa labas. Sinasabi ko na nga ba? Marami na siyang nawaan. Lumabas silang lahat ng bahay. Sa labas, nakita nila ang halos 10 wakwak na nakadapo sa mga puno. Lahat sila'y galit na galit. Lahat sila handang pumatay. Nagkatinginan sina Romeo, Lourdes at Lolo Benny. Handang makipaglaban. Agad na inatake sila ng mga wakwak na yon. Nasugatan pa si Lolo Benny. Wala siyang dalang panlaban, kaya inalalayan siya ng kanyang apo. Lahat ay sinasalubong ni Romeo. Tila ginagawang isang matigas na pananggalang ang kanyang katawan upang hindi masaktan ang kanyang lolo. Ang babae naman, walang takot nitong kinakalaban ang mga umaataking halimaw. Halos 3 sa mga yon ang kanyang nasugatan. Sige lang, patayin niyo sila. Patayin niyo ang mga ginawa niyong aswang. Napahinto ang 3. Si Romeo, nagngingit-ngit na sa galit. Ramdam na ramdam niya ang bigat ng sinasabi ni Tano. Walang hiya ka! Maski mga inosente, dinadamay mo, hayop ka! Bakit ako sisisihin mo? Di ba't kayo naman ang nagpamudmud ng langis? Dadami pa yan. Lahat ng tao dito magiging aswang. Kainis at pagkapikon, agad na sumugod si Romeo. Ginamit niya ang kanyang katawan. Binanat ito at binalot si Tano. Pinilipit niya ang katawan na parang lubid. Bitiwan mo kung hayop ka! Bitiwan mo ko! Hindi kita bibitiwan dahil papatayin na kitang hayop ka! Ang sama mo! Ang sama-sama mo! Sa isang mabilis na kilos, pinakawalan niya ang aswang. Pinatulis niya ang kanyang mga kamay, parang naging patalim. Walang alinlangan, itinarak niya ito sa dibdib ng dating kaibigan. Napasinghap naman ang aswang. Sumuka ito ng itim na dugo. Naubo, nasuka, nakaramdam ng panghihina, pero ngumiti pa rin ito. Kung akala mo, natatakot akong mamatay, hindi. Ayos lang sa akin. Pero kahit mamatay ako, hindi nyo na mababago ang katotohanan. Kayo ang dahilan kung bakit dadami ang mga aswang dito. Hindi ka takot mamatay? Ha! Kung ganon, hindi kita bibigyan ng isang magaan na kamatayan. Tumayo si Romeo, tumingin kay Lolo Benny. Tapos ay muling ibinilog ang katawan at ipinilupot ito sa katawan ng wakwak. Lolo! Sunugin mo ako! Ano ka ba? Hindi maaari yun. Baka mamatay ka po. Hindi pwede. Hindi, Lolo, maniwala ka. Ayos lang yun. Sabi ng gabay ko, hindi daw ako mamamatay. Nakakausap mo ang gabay mo. Opo, kanina pa. Bumubulong po siya sa tenga ko. Siya nagsasabi kung paano ko gamitin ang kapangyarihan ng mutya. Kung ganon, sige. Walang nagawa si Lolo Benny. Nagtiwala siya sa kanyang apo. Kinuha niya ang lighter sa kanyang bulsa. Sinindihan niya ito. Inilapit sa katawan ni Romeo. Unti-unting kumalat ang apoy. Nagliyab ang katawan ng binata. Umalingasaw ang amoy ng nasusunog na goma. Napasigaw si Tano sa sakit at sa amoy. Umuusok ang katawan niya habang unti-unting nilalamon ng naglalagablab na apoy. Hindi siya kagad namatay. Umiyak siya habang nasusunog. Kinuyom ang kanyang mga kamay at nagpupumiglas. Pero hindi na siya makatakas. Wala siyang nagawa kundi tiisin ang dahan-dahang pagtupok sa kanyang katawan. Masakit at mabagal ang kanyang naging kamatayan. Nang makita ito ng ibang wakwak, sa halip na umatake ay napaurong silang lahat. Isa-isa silang nagsiliparan papalayo. Tumakas sila sa takot sa apoy at sa amoy ng nasusunog na goma. Nang tuluyang matunaw ang katawan ni Tano, huminto ang apoy sa katawan ni Romeo. Kusa itong namatay. Napaupo naman si Romeo, hingal na hingal at pagod na pagod. Sa tabi niya, nakahandusay ang katawan ni Lola Remy. Wala na rin itong buhay. Tapos na ang laban. Sa wakas,
Nabigyan na rin ng hustisya ang pagkamatay ng tatay ko. Walang iya ka! Walang iya kayo! Mga wala kayong awa! Nilapitan niya ang nakahandusay na katawan ni Lola Remy at pinagsasaksak ito ng kanyang kutsilyo. Tama na! Tama na, iha! Wala na! Patay na siya! Patay na sila! Ang katawan ng matandang wakwak, unti-unting tila nasunog din at naging abo. Ang abo nito ay tinangay ng hangin. Okay ka lang ba? Ano nga palang pangalan mo? Lourdes. Lourdes ang pangalan ko. Lourdes, salamat sa naging tulong mo sa amin, ha? Hindi. Ako nga ang dapat magpasalamat sa inyo. Pero hindi pa tayo pwedeng magdiwang sa ngayon. Kailangan nating harapin yung problema natin sa mga langis at sa mga nahawa nito. Tama ka. Bukas na bukas din ay kukolektahin namin ang lahat ng botelyang ipinamahagi namin. Kailangan mahanap ang lahat ng mga nahawa. At hindi ako titigil hanggat hindi ko sila na ibabalik sa dati. Kinabukasan, maaga silang gumalaw at ang balita, mabilis ding nakarating sa mga residente. Agad na naipon ng mga tao sa loob ng bakuran ni Tano. Gimbal sila sa nakitang bangkay sa loob ng tahanan ng maglola. Napag-alaman nilang aswang nga ang mga ito. Ginamit naman yung pagkakataon ni Lolo Benny para sabihin sa lahat na hindi epektibo ang mga naipamigay nilang mga langis. Nakiusap siyang ibalik lahat ng mga ito sa kanya. Hindi pa umaabot ang 1 oras, halos kalahati na ang nakapagsoli. Pero wala sa mga yon ang hinahanap nilang 10 wakwak na nahawa. Mabilis silang kumilos, kinolekta ang iba pa, hanggang sa nahanap na nila ang mga taong nahawa. Madali lang nila itong nakilala dahil kapag malapit na sila, agad na kumukulo ang langis sa bote. Agad na dinala ang mga ito sa bahay ni Lolo Benny. Pinagtulungan nila itong gamutin. Gamit din ang bagong gawang langis ni Lolo Benny. Pinahiran niya sila ng langis. Nagsunog din ito ng kamangyan at pinausukan ang mga naging biktima. Nagsuka agad sila ng itim na likido. Tumagal ang gamutan ng ilang araw. Araw-araw ay tinututukan nila ang paggaling ng bawat biktima. Si Lourdes naman ay patuloy na tumulong upang mapagaling ang mga tao. Samantala, hindi na nila sinabi sa mga tao ang buong katotohanan tungkol sa langis. May ilan na nagtanong kung bakit sila naging wakwak. Ang sagot na lang nila, nahawa sila ni Tano na di nila namamalayan. Pinili nilang hindi aminin ang kanilang naging pagkakamali upang hindi sila pagdudahan. Upang magamot silang lahat, ang mahalaga, mailigtas nila ang baryo at maibalik ang kaayusan nito. Pagkalipas ng ilang araw, gumaling na ang mga nahawa. Umuwi na rin si Lourdes sa kanilang baryo. Natapos na ang kanilang mga kalbaryo. Ngunit isang gabi, habang nakatambay mag-isa si Romeo sa loob ng kanyang jeep, biglang nagpakita sa kanya ang gabay. Romeo, pinatunayan mo na karapat-dapat ka na. Kaya ngayon, ibinibigay ko na sa iyo ng buo ang mutya. Gamitin mo ang kapangyarihan nito sa tama at sa kabutihan ng mas nakararami. Opo, pinapangako ko po. Buong buhay ko, gagamitin ko mutyang to para sa pagtatanggol sa mga taong nasa panganib. Lalabanan ko po ang lahat ng mga kampon ng kadiliman. Napangiti si Romeo. Maya-maya, ang katawan ng gabay ay biglang nagliwanag at unti-unting lumutang ito sa ere, pataas sa alapaap at kasabay ng maraang pag-ihip ng hangin. Unti-unti itong naglaho. At simula ng araw na yon, isinilang ang isang bagong bayani. Isang tsuper, isang superhero na handang lumaban sa anumang uri ng kasamaan sa kanyang paligid. Sa bawat biyahe ng kanyang buhay, dala niya ang tapang, ang mutya at ang pangakong ipagtatanggol ang mga inosente habang siya ay nabubuhay. Mga idol, sana po ay nagustuhan nyo ang ating kwento. Ngayon naman po
ay dumako na po tayo sa inyong pinaka-nire-request at pinaka-hinihintay na shoutout portion. Ano pa pong hinihintay natin? Eto na po. Shoutout po Marilu Credo. Shoutout po Imrilin from California, USA. Maraming salamat po sa suporta nyo mula dyan. Shoutout po Light Workers. Shoutout Jesser Cuenca from Dubai. Shoutout din po Mary Jean Rivera from Oman. Shoutout po Josephine Marcaida. Maraming salamat po sa suporta. Leia Bautista from Caloocan. Dance Mix Vlog. Shoutout po sa Barbero ng Pasig. Maraming salamat po dyan sa inyo sa mga taga Pasig. Shoutout din po Dimna Timbre. Shoutout Barangay Badyang, Jaro, Leyte, Camillier Family. Hello, shoutout po sa inyo. Brian Jan Parcon from Lapu-Lapu, Cebu. Shoutout po Clark Knight from Iloilo. Shoutout po Amelia Namani from Israel. Wow, shoutout po sa inyo dyan. Chona Baisona, shoutout po from Malaysia. Muli po, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta at pakikinig ng mga kwentong aswang at katatakutan sa aking munting channel na The Voice Addict at Apong Isaac. Hanggang sa susunod pa pong kwento na magpapatindig ng inyong mga balahibo mula sa mundo ng kababalaghan.